Sa tingin ko, ito personal ko na opinion, parang ang suma total parang talo tayo eh. Dahil ang pinag-uukulan natin ng pansin, hindi yung mga tunay na problema eh. Mga kapanayam, hindi lamang kayo, kundi yung taong bayan. Naku po, ay matanong ko lang po, Senator. Ilang termino po tayo nag-serve bilang senador? Siguro bago yung pagsisenador, Boss Dada, no? 17 taon tayong sundalo. Tapos lumabas tayo sa sistema, 7 taon tayong rebelde. And then tayo ang, hindi naman sa pagmamalaki, no? Pagbubuhat ng sariling bangko, 21 taon tayong naging senador. Kauna-unahang tunay na independenteng senador sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. At siyempre, 2.5 taon na kalihim ng Department of Information and Communications Technology. So, yan ang record, public service record natin. At talaga naman, kaya hindi ko na masyadong in-introduce kasi wala namang hindi nakakakilala kay Senator Honasan at sa kanyang mga achievements. Pero meron siyang gustong i-correct sa history, Banat Bay. Ano yun? Kasi ang sinasabi nila ay nag-attempt daw siya, nag-coup attempt daw ng ilan daw po yung kumakalat na balita. 7 to 9? Yun ba yung sinasabi nila? Yun ang sinasabi, Boss Dada, no? Sabi ko, parang hindi naman ako abunado sa mga pag-alsa o coup attempts. 1986, ang turing doon pag-alsa rin, no? Although yung kudeta, parang mali rin yun Dahil yung kudeta, mga agaw ka ng kapangyarihan. Itinuloy lang namin yung sinimula namin noong 1986. Pagbabago, maayos na pamahala, hindi laban sa kahit na sinong presidente o kahit na sinong administrasyon, kundi para sa pagbabago, maayos na pamahala. So, pinagbibintangan tayong 7 to 9 coup attempts. So, 86, 87, 89. At sinangkot din tayo dun sa Oakwood, pero na-absuelto naman tayo. Speaking of Oakwood, kaibigan ni Banat Bay, yung isa sa mga nasa Oakwood Hindi ba, Banat Bay? Pero maganda ma-pick up natin, Banat Bay, yung sinasabi ni Senator Honasan patungkol doon sa sa salita or pagtalikod sa gobyerno o yung inyong ginawa noon. Kasi po, noong panahon po ninyo, sa tingin po ba ninyo yung estado ng pagsasalita sa gobyerno noong panahon ninyo kumpara ngayon? Kung inyo pong susukatin, kailan po mas delikado, ngayon o noon, magsalita against the government? Sa aking pananaw, Boss Dada, mas mabuting ang lantaran ang pagsasalita Huwag lang mang-udyok, mang-sulsol, mang-gatong at iwasan natin yung armadong tunggalian. Hindi yan makakabuti sa ekonomiya natin, sa mga tunay na problema natin na pagkain, di ba? Pananamit, pabahay, edukasyon, kalusugan, at ngayon yung bagong langis, new gold, new oil, no? Impormasyon. At yun nga, nagpapasalamat talaga ako sa inyo dahil hindi naman ito unahan ng pagpapalaganap ng impormasyon, kundi nasa slogan ninyo, unahan sa pagbabahagi at pagpapalaganap ng katotohanan. Para yung mga kababayan naman natin, na whether sa pamilya nila or sa public service, makapagdesisyon ng tama. Sundan ko po yung kaninang sinabi niyo po na parang hindi naman ata yung sakto yung maraming kudita kayong ginawa. Pero ito'y patuloy lang nung inyong ginawa nung 1986. Yan ang hindi ko alam kasi nung iba. Kasi ako po, nakasubaybay po talaga ako. Sa katunayan, nung time na lumilipad-lipad yung mga aeroplano, pagka tumapalakpak po kami, pag nananalo kudita nun. Kasi alam namin na talaga namang hindi nagbago after no 1986. Totoo. Sir, kayo po, ano po sa tingin ninyo? Bakit nyo ipinagpatuloy yung pinaglaban nyo noong 1986 at hindi kayo nasatisfy at kayo po ay parang may ginawang hakbang after that? Kasaysayan lang ito, Boss Dada, no? Bakit isinilang yung Reform the Armed Forces Movement? Yung Commander-in-Chief, yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., may karamdaman na pala at kakaunti ang nakakaalam. Di ba? Pag may karamdaman ka,
nababawasan yung control mo, pati yung pag-analisa mo ng impormasyon. Naramdaman naman dito, nung nasa frontline kami, no? Okay lang na masaktan, masawi yung sundalo. At yung rebelde, yun ang pinili mong landas na tahakin, no? Sinumpaan mo pa yun na kung kinakailangan, magbuwis ka ng buhay. Ang hindi katanggap-tanggap noon ay kapag yung mga sibilyan, inosenteng sibilyan, bata, matanda, no? Babae, lalaki, makikita mo yung tulala na muka, giba yung bahay, sunog yung ari-arian. Pag medyo minamalas-malas ka pa, inabuso yung mga anak mo. Di ba? Nahuhuli sila sa crossfire sa gitna ng tunggalian ng isang, di ba? Isang tunggalian. Na hindi nila inimbento. Hindi yun katanggap-tanggap sa amin. At dumarating na naman tayo sa punto na ang pagbabago lamang, baka pag-ingatan natin na pasama at pasama ang sitwasyon. Yun ang analysis namin, no? So ano po ang nag-trigger sa inyo noon bago tayo pumunta sa mga ginawa niyo po nung senador? Kaya ano po ang nag-trigger sa inyo na ipagpatuloy po yung pakikipaglaban after 1986? Kung yun pagkakataon para baguhin, hindi yung magpalit lamang ng personalidad, no? Kundi ayusin, i-improve, no? Baguhin yung sistema. Maayos na pamahala. So mayroon tayo nung, di ba, after 86, Freedom Constitution, Revolutionary Government. So pagkakataon yun, ano ang ating ginawa? Musada, no? Sa tingin niyo po ba, tagumpay ho yung mga pagpapalit ng leadership? Ito, obserbasyon ko lang, no? Hindi lamang yung people power na nagaganap sa kalsada, no? Pag medyo naubusan tayo ng pasensya, no? Kundi after elections, pag nahalal na natin yung mga kandidato, nag-uuwian lahat. Pinauubaya yung pamamahala sa gobyerno. Abay, hindi dapat mangyari yun. Pinili natin yung iluluklok natin, panindigan natin yung mga pinili natin. At sitahin natin sila. Ang singilan kasi ngayon, between elections. Di ba? Election ngayon, aantayin mo na naman yung susunod na eleksyon bago ka maningil. Ang singilan, between elections. Dapat sisitahin mo, babantayan mo, di ba? At magkukomentaryo ka ng lantaran sa legal at mahinahon, mapayapang pamaraan. So yun ang nag-udyok sa amin na wala naman palang pinagbago. May dagdag pa ako, no? Parang galit na galit yung mga pumalit. Matagal na gutom sa kapangyarihan. Nung sila naman, pareho rin ang ginawa nila. Gumanti lang. So ang gumanti, rest back. Ang tawag yan ng mga iba nating kabayan, no? So, pagkakataon sana para baguhin yung sistema, nauwi sa dating kalakalan. Coach Oli? Maganda itong sinabi ninyo, no, na yung mga pumalit, parang gutom na gutom. At hindi ko kukontrahin yun dahil I totally agree with you, Senator. Lumalabas, ipokrito kasi naramdaman namin yun dahil after noon, nagkaroon ng maraming brownout, scheduled brownout, nawawalan ng tubig. So naalala ko yung panahon na yun. Yung presyo ng galunggong, Coach. Mataas, di ba? So, hindi talaga inayos. Kung hindi, gumanti lang. No? Ang katanungan ko, hindi kaya yung ginawa nyo noon, at ako'y sang-ayon ako doon sa ginawa nyo noon, hindi kaya napapanahon na mangyari ngayon kasi ang dami na talagang problema. Sa aking opinion, mas masama ang nangyayari ngayon kaysa dati. Senator. Well, Coach Oli, no? Nakatawag lang ng pansin ko yung sinabi mong ipokrito. Di ba tayong mga Pilipino, wala naman sa atin perfecto, di ba? Pero mabigat ang kalooban natin doon sa mga nagmamarunong, nagmamalinis, at nagmabagaling na hindi naman. Ang tawag ko rin organisadong pagkukunwari. Di ba? Tapos ang lakas pa ng loob magkomentaryo. Kaya sabi ko, ang dapat lang konsultahin, katulad ninyo, no? Yung mga tumataya. Di ba? Nambabatikos ka na, nandun ka sa centralized air condition office mo, sa penthouse mo, sa ibang bansa. Pag lumubog yung Pilipinas dahil sa kakabatikos mo, nandun ka, safe ka. So umuwi ka rito, holding hands tayo, patuloy mo yung batikos mo, paglubog ng Pilipinas dahil sa kabatikos mo, magkakasama tayo. Kanta tayo ng happy birthday.
Di ba? Pero kasama ka rito. Huwag yung ligtas ka. Madaling manggulo madaling magkomentaryo, pero hindi naman tama yun. Sa madaling salita, nakataya. Dapat nakataya tumaya ka dun. Oo. Maranasan mo, yung nararanasan ng mga kabayan natin na hanggang ngayon ay kumakain sa basurahan. Sabi nung mga nagpaplano ng ekonomiya natin, magandang ekonomiya. Pumapalo ng 6 to 8%. Di ba? Doon sa taas. Di ba? Ang hamon sa ating lahat, sa pamahalaan, maramdaman ng mga kababayan natin, ilan man yan, no? Kahit na nag-isa lang yan, na kumakain sa basurahan. Ang tawag dyan, inclusive growth. Sabay-sabay. At okay lang ba sa inyo? Dagdagan ko. Okay, di ba? Ang tendency kasi is pag kinausap mo yung, let's say, local government, ang tanong palagi na kung minsan hindi sasabihin, ilan ba boto dyan? Pag tinanong mo naman yung mga, may hawak ng kapangyarihan, yung mga sa telco, ang tanong saan ba tayo kikita dyan? Hindi ba para sabay-sabay, ang puntirihin mo yung pinakamaliit, pinakamalayo, at pinakamahirap, para sabay-sabay ang pag-angat. Parang release ng tren, parang kalsada, parang port, parang antena, parang connectivity, di ba? Pag kinonect mo yan, yung economic activity, sisigla yan. Development yan sabay-sabay. Hindi ito paramihan ng boto kung saan kakikita. Yun ang komentaryo namin na sa tingin namin, hindi nagbago. Pero yung katanungan mo, umaabot na sa puntong yon, no? Sabi ko, sa tingin ko, hindi pa ang makakapag-desisyon lang dyan, Cocholi, is yung taong bayan. Pag medyo napuno na yan, at yung mga kasundaluhan natin, nanonood ng TV, nakikinig sa radyo, active sa social media, yung mga pamilya na tinatamaan ng gutom, walang pambili ng gamot, walang pantustos ng tuition. Yun ang pag-ingatan natin na umabot sa ganung punto. Ito, Senator, natanong ko to sa inyo kanina. Pwede nyo sagutin ngayon o pwede nyo rin hindi sagutin. Nasa sa inyo po yan. Pero patungkol dito sa kasundaluhan natin, bumababa ang moral ng ating mga sundalo ngayon. Eto, ang sagot ko naman dyan hindi palihis, hindi ako mag-ibas, no? Hindi mo maiiwasan, hindi mo sila pwedeng ilagay sa kahon, sa bubble, na hindi nila may mga pamilya yan Di ba? Kaya sila tinataya yung buhay nila, West Philippine Sea, para suportahan, pakainin, no? Itaguyod yung mga pamilya nila. So, naapektuhan sila. Pero anong magagawa nila? Dapat nasa gitna sila ang referee. Pag mayroong pananaw lang, hindi yung kumampi, na gumalaw sila kaliwa o kanan at nagkampi-kampi, yun ang delikado. Civil war, gulo, terrorism. Saan tayo pupulutin yan? Di ba? Lalo tayong naging magulo, naging unpredictable. Nabanggit niyo po kanina, Sen, na kaya po nagpatuloy yung ginawa ninyo after the 1986 doon sa Aquino administration is parang gumaganti lang ang nangyari. Nabanggit niyo po yung kanina. Ngayon po, hindi po ba parang ganun din ang senaryo? Dahil after na patalsik nung alam naman natin ng mga Marcos at ngayong sila'y nakabalik. At ngayon yung mga ayaw sa kanila ay tila yun ang ginagantihan. Sa tingin niyo po ba ganun din ang senaryo ngayong panahon na ito? May mga pananaw na gano'n. Banat Bay, hindi ko lang alam kung laganap yan, diba? Kung nauubusan ng pasensya, kung mas nakararami nating mga kababayan, no? Yun nga ang sinasabi ko, na pag-ingatan natin yun, no? Itong gantihan, nakagisnan na natin yan Hindi ba? Para bang ang nagtutunggalian lamang sa politika o sa ibang larangan, mga iilang pamilya lang. Kaya na naging issue yung dynasty. Ako, personally, tutol ako sa dynasty dahil parang hindi naman tama na sila-sila na lang. Pero tingnan natin yung datos, no? Yung datos. Ano yung datos? Bakit namayagpag yung mga dynasty? Paano walang pumalag? Walang tumayo. At in fairness, may mga dynasty na dahil sa walang pumalag, walang tumayo, nag-deliver ng serbisyo. Yun ang linawin natin para ang desisyon natin, lalo na sa Kongreso, no, ay maging maayos, makatotohanan. Itong anti-dynasty provision, certified as urgent ito nung panahon ni President Fidel Ramos. Bakit hindi lumusot sa Kongreso? Paano? Taliwas kontra sa interest nila. Hindi ko sinasabing masasamang tao yung mga congressman natin. Nasabi ko lang, ang problema, wala sa pagkatao, wala sa personalidad, nasa sistema.
At sa tingin ko, panahon na. Kailan pa, di ba? Kailan pa natin naasikasuhin ito? Panahon na para pag-ukulan ng pansin yung pagbabago ng saligang batas. Ang sinasagot palagi nun, sino, papano. Ang dapat sagutin, itanong at sagutin, bakit wasak na ba yung saligang batas natin? Ano ba pagkukulang niyan? Na nakakaapekto pagkain, pabahay, pananamit, gamot, di ba? Edukasyon at siyempre yung impormasyon. Isa po ba yan sa inyong isusulong kung sakaling kayo po ay palarin? Actually, isang one word, seguridad. Di ba? Food security. Kung hindi natin mapakain sa sarili nating pananim at ani, yung mga kababayan natin nang hindi tayo nag-i-import o nag-i-smuggle, anong klaseng bansa tayo? Tayo nagturo. Di ba? Tayo nagturo sa mga karatig bansa natin kung paano magtanim ng dekalidad na bigas. Bakit sila ngayon ang pinagkukunan natin nung kinakain natin? Di ba? Iri sa Los Baños. Tayo nagturo. At hindi lang yan. Maraming bagay pa na dapat pag-ukulan ng pansin. Seguridad. Boss Dada. Isang mainit na issue ngayon, Senator, is yung dyan sa may BICAM, yung BICAM Committee Report, kung saan nagkaroon ng expose or ng paglalahad itong si Congressman Ungab at si dating Pangulong Duterte. Nilahad nila doon sa kanilang interview na meron daw mga blankong items doon sa bicameral committee report. Noon po bang inyong panahon, kasi ilang years po kayong naging senador? 20 plus years. Tama po ba? 21 years. 21 years na naging senador si Senator Gringo Onasan. Nangyari po ba yan noong panahon ninyo pagka nagde-deliberate or gumagawa tayo ng budget? Ako, Postada, nangyayari, pero ang pananaw ngayon, hindi ganito kalala. Bakit? Yan ba, ano ba dyan ang pinag-uusapan at dinidesisyon? Hindi ba yan pera yan ng taong bayan? Di ba? Bakit hindi lantad? Hindi transparent? Yun ang problema. Of course, nagsalita si former Finance Chairman na Ungab, si dating Pangulong Duterte, no? Siyempre, sasagot naman yung kabila. Yan ang sabi nila. O di, balik na naman tayo sa datos. Di ba? Baka ang pinag-uusapan nito saging. Ito ang sinasabi naman ni Manzanas. Isa pa yan, no? Susubukan nating itulak kung palarin tayong pagkatiwalaan muli ng taong bayan, no? Yung datos natin, yung digitalization, parang malaki pa rin ang pagkukulang natin sa pagkukumpuni ng datos. Okay? So, yan ang isa sa mga kailangan ayusin para medyo makatotohanan naman yung magiging talakayan at makapag-desisyon tayo ng tama. So, nasabi niyo mas ang sagot doon is, nangyayari, pero ang pananaw ngayon hindi ganito kalala. Walang sumisita, walang pumapalag. At bakit? Yung kinento ko sa inyo kanina, of the record, no? Of the air. Di ba? Is, baka patayan sila ng gripo. Yun lang ang bantaro. Pero nabanggit nga po ninyo yung mas malala ngayon. Tanongin na natin kung ano yung estado ng bayan natin ngayon. In terms of yun pong healthcare, kung inyo pong bibigyan ng grado ang current administration or yung current situation ng bayang Pilipinas in terms of healthcare, 1 to 10, 10 being the highest. 6. 6. Sige po, pakipaliwanag po yung ano. Paliwanag. Bakit? Yung datos natin, para malaman natin kung iilan yung kumakarga, nagbabayad, di ba, sa PhilHealth, doon sa mga hindi nagbabayad. Di ba? Baka naman hindi na kaya. Di ba? O nag-declare ng savings. Di ba, pag nag-declare ka ng savings, ipon, ibig sabihin na bayaran mo na yung mga obligasyon mo. Dapat. Di ba? 90 billion yun eh. Ang problema pa, baka maraming mga programa na nahagip. Saan ba ginamit itong savings na ito? Hindi dapat transparent yan. Public record yan. Yun ang sinasabi ko na may mga pananaw. Hindi ko alam kung totoo o pananaw pa lang ito, no? Pero laganap. No? Pasok ng impormasyon na lumalala. Bago ito lumala ng gusto,
na maging mawala sa atin ang control, gawa na natin ang paraan para mapigil. Healthcare, included po dyan yung estado ng droga. So, sa pagdating po sa estado ng droga, noong pong nakaraang administrasyon at saka ngayon, paano mo naman i-rate yung administrasyon natin yun in terms of yung kanilang pag-control sa laban sa droga? Boss Dada, hindi ko alam kung paano ko i-rate dahil hindi ko na naririnig na meron tayong malinaw na anti-drug program. Ito pa pala, no? Yung mga mangangalakal, mga negosyante na foreigner, minsan nakakausap ko. Sabi ko, ano ba ang tingin ninyo sa kalagayan ng Pilipinas? Sabi niya, alam mo, nawawala yung tiwala natin sa isa't isa. Sabi ko, bakit naman po? Alam niyo, sagot sa akin, nagiging unstable kayo dahil unpredictable. Bagong presidente, bagong mayor, bagong senador, bagong governor, bagong medium term program. Walang continuity. Okay? Walang predictability. Bakit katataya dyan sa pangmatagalan? Baka pag upo ng bagong halal, iba na naman. Bakit? Every 3 years may election tayo. Ganon tayo ka-unpredictable, di ba? Parang pigil na pigil yung pagtaya ng mga negosyanteng foreigner at yung mga local nating negosyante sa pangmatagalan. Di ba? Hanggang election lang sila. So, hindi tayo makausad ng mayos, no? So, isa yan sa mga dapat isipin na kailangan malinaw, no? Predictable yung mga programa. Yung magic question ni Banat Bay, do you think, sir, noong pong panahon ni PRD, naging successful yung kanyang kampanya laban sa illegal na droga? Naging member din ako, Banat Bay, nung kabinete ni President Duterte. No? Alam mo, nakita ko lang, si President Duterte, nakita niya yung bisa, yung effectiveness ng executive action. Narinig ko siya. Sabi niya, pag ipinasa natin yan sa Kongreso, baka masyadong magtagal yung debate. Yung nagugutom, hindi pwedeng paghintayin yan O next week na kayo asikasuhin dahil medyo inaayos pa namin yung yung desisyon, yung batas, di ba? Executive action, di ba? An executive order, administrative order, has the same force and effect as law. Mabilis. Siyempre, sagot naman yung mga ibang advisor ni President Duterte, no? Boss, baka rest-backan tayo. Hayaan mo. Maghanda tayo sa rest-back. Pero gawin na natin dahil hindi pwede maghintay yung gutom. Di ba? Yung nasalanta. Yung nawas out yung tulay. Yung hindi makapag-aral yung mga bata. Di ba? Yun ang mga emergency na kailangan asikasuhin. At ang susi dyan, at natutunan ko rin ito, kasama niya sa advocacy natin, ay digitalization. Ang tawag natin nung unang panahon, computerization. Ano ibig sabihin yan? Mabilis. Mabilis ang impormasyon, konti ang nakikialam na tao, isang pindot mo, labas na yung datos. Di alam mo na kung ano ang pupuntahan. Last point ko is, kulang talaga yung pondo. COVID, yung pinakamayaman na bansa, naghirap din, nagkakautang din. So yung sistema natin ng priorities, yung national priorities, ito lang ang pera natin. Ang tanong, sino ang uunahin? Siyempre, yung pinakamabigat ang hirap na dinadanas, di ba? At kung iuugnay natin to sa saligang batas, di ba? Protect life, liberty, property. Pag may sitwasyon, pag sinabi mong isang buhay ang nakataya, tabi na lahat. Isang buhay lang yan. Lalo na kung buhay ng barangay o buhay ng bansa natin. Yun ang mga kailangang... So, ibig nyo bang sabihin, tagumpay para sa inyo ang war on drugs ni PRRD? Ni PRRD? Hindi naman niya matatapos. Dahil, ito i-share ko rin sa inyo. Lahat ng debating pinagdaanan ko sa Senado, no? Alam mo ang sagot palagi? How can you give what you do not have? Paano mo ipapamigay, ibabahagi yung wala sa kamay mo? Magsisimula ka sa sarili mo at saka sa pamilya. Good parenthood. Dapat alam ng mga magulang, nasaan yung mga anak nila, anong oras uuwi, sino kasama. Mga ganong mga basics, no? Mukhang motherhood, pero sa tingin ko, isa yan sa susi. Yung approach naman sa policy level, supply reduction at demand reduction. Bawasan mo yung nalululon sa drugs, no? Putulin mo rin yung pinanggagalingan ng supply. Dahil may panahon noon na makasama, no? Na mas mahal, 'di ba? Ang droga
ang 1 gramo ng droga, 1 gramo ng ginto. Kung medyo bawasan mo yung konsyensya mo at naghahanap ka ng hanap buhay na mabilis, drugs ka na. Imbis na legal na negosyo. Maganda yung sinabi nyo na para talagang mabilis ang galaw ni PRRD tungkol dito. At kaya lang, ang nakakaano ho, meron ho kayong binanggit na ngayon wala kayong naririnig. Ibig bang sabihin po nun sa tingin ninyo, kulang ang ano ngayon? Manatbay, di ba? Hindi pa parang death threat. Pag may nagpadala sa'yo ng death threat, hindi ako kinakabahan eh. Malamang hindi yun matutuloy. Pag wala ka naririnig, doon ka mapupuruhan. Ibig sabihin di ba? Hindi. Pwede ba naman sabihin ko sa'yo na... So, ganun din. Pag wala tayong narinig, ibig sabihin, ano ba? Diba? Tuloy ba? Tinuloy ba? Nanalo ba tayo o natatalo tayo? Sa tingin niyo po, nananalo o natatalo? Sa tingin ko, ito, personal ko na opinion, parang ang suma total, parang talo tayo eh. Dahil ang pinag-uukulan natin ng pansin, hindi yung mga tunay na problema eh. Yung drugs, sintomas lamang yan ng mas mabibigat na problema. Diba? Sino ang maglalako ng drugs kung kompleto Ricardo naman sa pamilya, no? Napapakain naman, napapag-aral, di ba? Stable. Frontline natin yan. Kaya ang inambisyon natin, di ba? Food security. Well, hindi lang yan. Kung gagawin natin, motherhood na naman, di ba? Pagmamahalan sa pamilya, pagtutulungan sa barangay, sa komunidad, kaayusan sa bansa, di ba? Sabay-sabay na pag-unlad, di ba? Para sa bayan at seguridad sa karagatan natin.